It is an act attempting to deceive someone by pretending that you are not or that you are another person, or false representation by one person that he is another or occupies another position. So, ganun po yung definition ninyo, no? Sa Google na impersonation. So, Mr. Chair, sa aming pong spam and deceptive practices, nakalista po dito, spam, deceptive practices, and scams policies. Number 2, impersonation policy. So, meron po kaming explicit na polisiya po against impersonation. Okay. Paano nyo po nadidetermine na merong violation on impersonation? So, ito ba, using lang yung mga trolls na nagre-report ng sabay-sabay o nag-i-inform sa inyo na sabay-sabay? Kasi ganyan po yung experience na, hindi naman kayo, no? Kaya, Mr. Chair, sa Facebook kasi ito tsaka sa Meta. Kaya gusto kong nandito sana yung Facebook and Meta. Kasi, Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account ng Meta dahil sa impersonation. So, kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po, Mr. Chair, ano ba yung definition ninyo yan? Kasi yung kung ganun din ba sa definition ninyo doon sa Meta? Kasi wala namang misrepresentation, I think, doon sa aking account. No, kaya Mr. Chair, imbitahin natin talaga dito yung Meta at saka yung Facebook. So, Attorney Gonzales, so ano po yung sasabi niyo po, sinasabi ko kanina, no, yung impersonation on your platform, how would you define that po? Mr. Chair, ito po, basahin ko po yung impersonation policy, Mr. Chair. Content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holder rights. When a channel or content in the channel causes confusion about the source of goods and services advertised, it may not be allowed. So, meron po mga example po. Okay, can you give us example? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Channel impersonation. A channel that copies another channel's profile, background, or overall look and feel in such a way that it makes it look like someone else's channel. The channel does not have to be 100% identical as long as the intent is clear to copy the other channel. Another example po, Mr. Chair. Personal impersonation. Content intended to look like someone else is posting it. Okay. So, ako kasi tingin ko wala akong binabiolate doon sa doon sa ganyang definition nyo at kahit na definition in general. So, dahil sinasabi niya, Mr. Chair, na dinidetermine ito ng AI, yung impersonation, di ba kasama yan doon? So, kapag merong nag-mass report niyan o mga troll farms na nag-mass report yan, automatic ba tinatanggal niyo yung channel? Or do you still have to investigate? Opo, Mr. Chair, sa klaruhin ko lang po, sa YouTube po, hindi po factor yung dami po ng nagre-report. Kahit isang tao lang po mag-report, mare-review po yung content. And then to your question po, kung automatic po bang tinatanggal, for certain types of content, kunyari po, child sexual abuse content, automatic na po tatanggalin nyo. Hindi na po kailangan na may mag-usap-usapan pa po doon. Pero meron po tayo, na lang tayo sa impersonation. Yung po sa mga ganyan pong impersonation, dahil napaka-importante po dyan yung konteksto, napaka-importante po dyan yung history, napaka-importante po dyan yung is it satire, is it, yung mga ganun po. So, in higher likelihood po, yan po yung merong human intervention na kailangan pong reviewin at pag-usapan. Dahil nga po, pagdating sa impersonation, meron pong clear cut, meron pong may kailangan ng konteksto po. Okay. So that's the thing na naintindihan ko na yung sa YouTube. So, yun lang po, Mr. Chair, kay Mr. Gonzales. Niraise ko lang ito, Mr. Chair, dahil meron talaga ako tanong dahil sa Facebook. Pero niyo po, Mr. Chair, yung aking channel. No, not channel. Yung aking Facebook account o yung Meta account ay sinuspend ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So, wala naman akong inaano doon, impersonate or I am pretending na ibang tao. Kasi, everyday experience ko na yun, nandoon. So, yun na po, inquiry lang, Mr. Chair, kung ano na po ba yung status nung invitation natin sa Facebook or sa Meta. Kasi sinasabi rito, ang imbitahin natin ay
Meta Platforms Incorporated, One Meta Way, Menlo Park, dito sa may California. So ano po bang ibig sabihin nun? So, di ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po pag merong nagrereklamo sa kanila na ganito, at ako magrereklamo ko, doon sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days, so biro yun, kalahating taon, suspended ako dahil sa impersonation. So gusto ko silang magpaliwanag kasi wala namang due process eh. Hindi nila ako binigyan ng rason bakit nila sinuspend yung aking account, Mr. Chair. So ano po ba yung status ng invitation natin sa kanila? Well, the two mentioned social media platforms sent their excuse. Yun po yung we will tackle that during the time that we will shall we say tackle administrative proceedings in so far. That's why the reason why we're doing that is that we still do not have a quorum, Your Honor. So we can take that matter later when the committee secretary will inform the chair kung meron na po tayong quorum. Thank you. Sige. Do you have any other question to Attorney Gonzales? So wala na po. Okay na. Any other member of this committee? Or the three committees who would have questions to Attorney Gonzales? Attorney, you're excused for the day. You can attend your next meeting. Thank you for coming. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I think the next interpolator is the Honorable Raul Manuel. You have the floor, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed sa isa kong point, address sana sa mga inimbitahan nating social media personalities. In relation lang dun sa West Philippine Sea, Mr. Chair, kasi ngayon na dahil umiinit ang issue na yan, meron talagang labanan ng iba't ibang mga naratibo coming from both sides. Meron din, Mr. Chair, sa bahagi naman ng mga ang gustong tahakin na ay yung primary way para ma-resolve yung issue ay along the lines of provoking war in the area. In fact, Mr. Chair, sa Facebook, meron ding mga kumakalat na pag-shape ng opinion ng mga tao gamit ang AI-generated content. Merong isang Facebook page, Mr. Chair, ang pangalan ay Key to Good Luck, na nagpo-post ng mga AI-generated na mga picture na merong mga sea-based war ships and iba't ibang mga kagamitang pandigma na nakalagay ay mga flag ng Pilipinas tsaka ng US na bagamat distorted pero para sa mga ordinaryo nating kababayan na pwedeng maabot ng mga ganito, pwedeng yun yung ma-hype up sa kanila na sentimento na kara-karaka ay makipagdigma na tayo para sa West Philippine Sea. Ito, Mr. Chair, yung ilan sa mga examples, ayan, pwede kong isend sa ating secretariat for reference, pero halimbawa yung isang AI-generated photo, Mr. Chair, merong 27,000 reactions, may likes, hearts, meron ding haha-react, pero yun, pwedeng kasama na rin dito yung mga fake accounts or posibleng mga bots para lang tumaas, kunwari, yung statistics ng ganitong mga post. Meron din, Mr. Chair, ay nasa 900 reactions. Ito naman, 4.4 thousand reactions. Parang distorted na flags pero ang gustong i-portray flags ng US tsaka ng Pilipinas. So, ganun kadelikado, Mr. Chair, kapag yan, left unchecked na yung ganitong mga pag-abuso ng artificial intelligence, lalo na sa ganitong issue na dapat mas lumalim ang kaalaman ng ating mga kababayan. So, on another topic, Mr. Chair, gusto ko po sanang matanong kung present po sina Trixie Cruz Angeles tsaka Ahmed Paglinawan. Are they present sa ating panel ng mga resource persons? Comsec, kindly answer the query of the Honorable Manuel. Thank you, Mr. Chair. Mr. Ahmed Paglinawan and Attorney Trixie Angeles Cruz are not present today, sir.
Okay, Mr. Chair, kaya ko po sila gusto sanang matanong dahil meron din pong Facebook page. Ang tawag naman ay Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Kaya I would assume na sila ang nagpapagana at nagpo-produce ng content sa Facebook page na ito. At kaya ko pa na-raise, Mr. Chair, dahil meron po silang iba't iba mga post, pero kung meron ilan dyan na loaded na talaga ng disinformation at meron pang red tagging din, Mr. Chair, meron po silang public post noong February 5 na ang nakalagay po, I'd like to quote some of the parts, sabi dito, Mr. Chair, Doc Lorraine's account has been taken down. This was her last post. Tapos merong ilang mga parts doon, Mr. Chair, gusto kong i-quote din. We are now a communist state. The Philippines, our beloved country, is now being run by the CPP, NPA, NDF, who work in the shadows and who thrive when weak and corrupt leaders hold the reins of political power. At yung gas-gas din na narrative, Mr. Chair, na tayong mga kinatawan ng Makabayang Coalition ay bahagi daw ng mga ganong grupo. And nandito rin, Mr. Chair, and I quote, had the 38 bloggers gone to Congress yesterday, we would now be in jail. We were told this was the plan. A plan no doubt hatched by the Central Committee of the CPP, NPA, NDF and handed down to their slaves in Congress, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, who then nudged their weak and greedy colleagues towards that direction. Tas mas mahaba pa, Mr. Chair. Why am I raising this? Kasi, Mr. Chair, I also feel that these people, inimbitahan sila dito para magpaliwanag, matanong din natin, makuha yung kanilang mga sentimento, pero hindi sila dumalo. Tapos, Mr. Chair, even recently ay nandyan pa rin ang kanilang pagpapakala